Ay naku, eto. So mga kabayan, ito naman pag-usapan natin, kudeta ulit. Alam niyo ho ba na muntik na, 'di ba naalala niyo si Alan, tawag diyan, nung araw ng mag-convene ng impeachment, hindi ba walang enthusiasm, malamyang-malamya, 'di ba? Iniisip ko, hindi kaya ito dahil sa hindi siya pinaniniwalaan ng mga Pilipino? Maliban sa mga DDS, hindi Pilipino mga DDS lang. Oh, 'di ba? Ang lungkot niya. Tapos may mga pasaring pa nitong huli. Ah, gentlemen daw yung mga taga-minority kasi hindi daw dinelay yung impeachment. Sabi niya ah, tapusin na natin itong proseso na 'to. Let's convene the impeachment court, 'di ba? Hangga't wala pa kayong sapat na bilang. So kumbaga, pagka nagkaroon pala ng delay sa impeachment process, 'no, ay kasalanan ng minority. Anak ng putya, si Tito Soto nga unang nagsabi, 'di ba? Forthwith magsisimula ang impeachment trial. Si Alan Cayetano, mga kababayan, kaya naman ito nag nag book nag-start agad ng pag-convene ng impeachment court, 'no? Dahil gusto niya hong makuha ang simpatya ng mga pro-impeachment. Sino-sino ba 'yon? Di siyempre yung mga anti-Duterte, 'di ba? Yung mga pro-transparency, mga Marcos loyalist. Pagka nagkasama-sama yung mga 'yon at kinurot siya, naku po, kahit balahibo sa ilong niya mauubos. Sa dami nun, milyones yung mga 'yon. So yun ho yung gusto niyang makuha na simpatya. Kaya sinimulan niya. And after all, ano ba naman yung magsimula kayo ng opening ng inyong impeachment court, 'di ba? Yung magkakatalo-talo diyan naman sa pagdating ng paglalatag ng mga ebidensya. Oh. Ngayon, ito hong si tawag dito, Zubiri, 'di ba sabi niya nung nakaraan ay mag-join siya sa minority, gano'n din si JV na tumanggi sa grasya. Malaking biyaya po, malaking nahihita ng pagiging majority floor leader. So, mga allowances, nakakapagod naman yung trabaho, 'di ba? Daldal ka ng daldal sa session hall. Ah, Tapos samantalang si pinuno, 'di ba? Tahimik lang do'n. Oh. Ngayon, si Zubiri sabi niya, "Nagising ako, eh." Napaisip ako sa mga nangyari, 'di ba? Tapos nag-join siya sa minority. Oh. Ang bet niya ay eto hong si Gatchalian. Sa akin okay rin naman si Gatchalian, 'di ba? And then eto naman ho, ayon ho sa isang balita naman, ang bet ng palasyo, 'no, ang bet ni PBBM, yung nauna pa na nagbanta na huhukayin ang mga labi ni Apo Lakay at tatapon sa ilog. Tama ba? Hindi, huhukayin lang. Kay Sara yung may tapon sa ilog. So, kay PBBM ang bet niya si Kiko Pangilinan. Bakit? Alam niyo, kahit hindi ho nagsasalita ang Pangulo natin dito sa impeachment, ngayon ramdam natin tumatrabaho, in favor of the impeachment, 'di ba? Doon si Sandro, 'di ba? Naipon yung mga kongresista. Naka 257 votes na dating 215 lang ang pumirma sa Sara impeachment sa House of Representatives. Tapos ito namang tawag dito, ito naman ngayon no, nasa Senate at nag-convene na yung impeachment court. Ang problema ngayon ay sino yung magpe-preside para masiguro na yung mga ebidensya ay papayagan na mailatag ng maayos, 'di ba? So ang bet ng Malacanang si Kiko Pangilinan. Kaya shout out doon sa mga Marcos loyalists na galit sa mga dilawan at mga kakamping, yung mga diehard, yung mga see no evil, hear no evil, no compromise, 'di ba? Todo suporta pa rin kahit suporta kay Amy Marcos, kahit winawalang hiya si PBBM, yung mga ganong tao. So good luck na lang sa inyo. So si Kiko yung bet. Ang problema kay Kiko, walang sapat na bilang. 'Di ba? Sila naman nila Risa Ontiveros, Bam Aquino, 'di ba?
So, siyempre ibang mga senador may mga pagkaganid rin 'yan. So ito ngayon ang matindi. Ito hong si Chis Escudero, naku, isa ho ito sa handang ilaglag si Inday Sara. Hmm. Yan, handa niyang ilaglag si Sara. Kung inyong maalala, 'di ba, nung nakaraang kudeta, nag-join siya sa minority na ngayon ay naging majority kina Alan. Oh, eh maalala ko lang, 'di ba, natanggal siya sa pagiging tawag dito sa Senate presidency niya pagkatapos ng midterm election, 'di ba? Tapos napalitan ni Tito Soto. Papaano siya naging Senate President? Dahil lamang po sa kalupitan naman nito ni Mig Zubiri, 'di ba? Na ayaw niyang payagan si Bong Revilla na umabsent o mag-Zoom. O kaya kahit na pilay-pilay dahil sa aksidente, gusto niya padaluhin. May pagka-inconsiderate kasi si ano si Mig Zubiri. Tapos hindi interesadong pumirma sa impeachment o mag tawag dito, yung magdesisyon sa impeachment kasi tatay niya ganun daw. Naging bayani pa sa probinsya nila, ewan. 'Di ba? Yung mga naglalaro sa ano yan yung mga taong ganyan, pa-neutral-neutral. So pero this time nagising daw siya sa katotohanan. Now, eto ho yung pinakamatindi sa lahat. Pero bago yan, gusto ko lang ipaalala, bumalabs na po na maging Senate President ulit si Tito Soto as of the moment. Okay? So ngayon, eto hong senador, eto hong si Cheese na malapit ng kunin ni Boying, siya ho yung humadlang. Bakit? Kasi ang gusto niya, magjo-join siya sa minority, no, para ma-kick out naman nila si Alan, pero siya ang gusto niya, siya yung maging kapalit ni Alan. Siya yung maging Senate President. Oh, siya yung magpe-preside sa impeachment. Ang problema ito, pro Duterte rin to. 'Di ba? Ano ho bang problema kasi kapag pro Duterte ang isang senador? Kasi ho, matindi ang pressure sa kanila. Sila ho yung mga nagpapadala sa mga pananakot, huhusgahan kayo ng bayan, 'di ba? Zero votes kayo sa amin. Oh, hang up to fourth degree ng inyong angkan ay hindi na susuportahan ng Iglesia ni Cristo. Wala nang mahihita. Yung mga ganong pananakot. Oh. So, eto si Cheese, wala tuloy nangyari, hindi umubra. Kasi siyempre mga kasama niya ayaw rin naman na siya yung ilagay doon, 'di ba? Kaya si Alan Cayetano nananatili pa rin na Senate President. Pero again, ang problema natin, eto hong problema nila si Bato de la Rosa. Mukhang di na magpapakita 'yan. Oh, hangga't hindi sinasang-ayunan ng Korte Suprema na hindi na siya ipapadala sa ICC, sa The Hague. Kasi kapagka yung desisyon ng Korte Suprema ay sinabi na kailangan kang ipadala because that is part of our obligation as a member of the Community of Nations at saka miyembro kami ng Interpol, kailangan ka pa rin i-surrender sa ICC. Hindi na raw siya magpapakita, magtatago na raw siya. 'Di ba? Ay naku, so laki ng problema ng Pilipinas. Dahil po yan sa atin, pagka-araw ng halalan, kung tayo po'y bumoboto, hindi po tayo nag-iisip. Karamihan sa mga Pilipino, bumabase ng kanilang iboboto ayon sa popularity, 'di ba? Ayon doon sa inendorso, ayon doon sa binitbit ng idol, 'di ba? 'Yun ang problema natin. Hindi tayo nag-iisip. Kaya ngayon, tayo ho ang responsible kaya nagkaroon ng ganitong gulo ang ating Senado, ang ating gobyerno, 'di ba? Hindi na wala sa ayos yung mga leaders natin. Mm. Pero grabe si si Cayetano astig. Eto sabi rito and it's super politico that the 11-member minority bloc, naku po, 11-member yan So ibig sabihin, 13 yung majority. Tanghina niya ng 13. Oh, kaya kabado si Alan ang hina niyan. Pinalalakas niya nga yan, kaya lang tumanggi yung dalawa.
O magiging 15 sana, mahirap ng gibain 'yun. Eh, tumanggi yung dalawa, si Migs at saka etong si ano, si ano nito, JV Ejercito na tumanggi sa grasya. Sabi, but considering Senator Gatchalian as possible replacement for Cayetano, but negotiations reportedly stalled after Escudero and four senators allied with him refused to support the plan unless Escudero himself would return as Senate President. Yun. So, ibig sabihin, merong apat na nakaalyado si Cayetano. Hulaan niyo po kung sino-sino yung mga yon. So, nandoon sa kabilang kampo. Okay? So, kapag pumayag ang minority, no, sila Soto, yung ngayon, pumayag na, o di sige, ikaw na uli yung maging Senate President. So, ang mababakbak po doon sa kampo ni sa current majority kila Cayetano, 5. Yung 4 na kaalyado nito ni Chis Escudero and Escudero himself, 5. So 8 ang matitira sa kanila. Nako, nako. 'Di ba? So ibig sabihin nito, madali-dali na po 'yan makuha ang 16 na boto. Oh, kapag nagsalita na pangulo natin na kayo naman diyan sa Senado, 'di ba? Wag naman masyadong garapalan ng kapal ng mukha. Sundin niyo yung pagboto ninyo kung ibaba niyo yung verdict ninyo na may conviction or wala kay Sara sa impeachment decision day. Ibase niyo sa takbo ng ebidensya. Pag nagsalita ng gano'n ng Pangulo, alam niyo na ibig sabihin nun. Iba ho kasi pag nagsalita ang Pangulo. Since yan may basbas ng Diyos yan. 'Di ba? May may iba kang sa totoo lang, kahit na sino yung naging pangulo ng Pilipinas, kapag yan ang nakatabi mo, may mapapansin kang ako napansin ko yan, parang kakaibang klase ng energy pagka sa current president may gano'n, eh. Pagka nakita mo siya, lalo kung malapitan sa iyo, oo. So, sabi, said to be aligned with Escudero are Villanueva, Jinggoy Estrada, Mark Villar, and Camille Villar. No. Etong mga to. Etong kay Villanueva, kay Jinggoy, nako po. Itong mga to, kaya gusto nila ang maging Senate President pa rin si Chis Escudero. Kasi itong mga to magiging mga kaklase ni Bong Revilla sa Payatas sa Quezon City Jail. So, kapag si Chis ang naging Senate President, kahit paano may magagawa sila. 'Di ba? May magagawa na mapigilan ito o makaka-impluwensya. Yan. So, kabado pa rin po talaga si Alan. Kaya sabi niya,